Nagbigay ang Pentagon ng $32 million na halaga ng kontrata para i-upgrade ang isang base sa Pilipinas bilang bahagi ng mas malawak na programa ng US para i-upgrade at pahusayin ang mga base militar ng Maynila. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Pinunduhan sa ilalim ng Pacific Deterrence Initiative, isang planong kontrahin ang China sa buong Indo-Pacific sa pamamagitan ng pagtatayo ng infrastruktura at pamumuhunan sa mga regional partner. Ang Basa Air Base ay nakatakdang magkaroon ng 625,000 square foot parking apron na may kakayahang mag-host ng hanggang sa 20 sasakyang panghimpapawid. Nakasaad sa kontrata na ang proyekto ay naglalayong palakasin ang mga infrastruktura sa base, sa kadahilanang hindi pa ito sapat ngayon para sa mga aktibidad sa pagsasanay sa pagitan ng mga puwersa ng US at Pilipinas. Ayon sa award na naig ang Acciona CMS Philippines LLC sa 4 na iba pang panukala para sa pagtatayo ng parking apron, shoulders at taxiway sa Basa. Ang pagpopondo para sa proyekto ay magmumula sa Air Force Fiscal's Year 2021 at 2024 na mga budget sa pagtatayo ng militar, na umaabot sa $3 million at $29.4 million. Ayon sa pagkakabanggit, idinagdag pa ng award na ang pag-upgrade ng airfield ay nakatakdang makumpleto sa July 2026. Ang proyektong ito ang pinakabago sa mahabang linya ng investments ng US sa pangunahing paliparan ng Philippine Air Force. Tradisyonal na tahanan ng mga fighter squadrons ng bansa, ang Basa ay inilaan para sa maraming proyekto sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Ang 2014 Defense Treaty ay nagpapahintulot sa US na ma-access ang mga base militar ng Pilipinas para sa rotational troop deployment at ang pagtatayo ng mga pasilidad sa pagpapasya ng Maynila. Orihinal na sumasaklaw ito sa 5 base militar lamang sa buong kapuluan ng Pilipinas. Pinalawak ang kasunduan sa 9 na base noong 2023 sa $82 million na na-invest sa mga EDCA site sa pagitan ng 2014 at 2023, $66 million ang ginamit para sa mga proyekto sa Basa. Kasama sa mga proyektong ito ang isang humanitarian assistance warehouse, pagkukumpuni ng runway at mga pasilidad ng command. Nauna nang iniulat ng USNI News na ang Marine Corps ay nag-deploy ng unarmed na MQ-9A Reaper drone sa Basa para magbigay ng reconnaissance at surveillance bilang suporta sa pagbuo ng intelligence sharing sa pagitan ng mga puwersa ng US at Pilipinas. Bagamat hindi tinukoy ang bilang ng mga drone na nakadeploy sa Basa, ang mga lalagyan na ginamit sa transportasyon ng mga drone ay makikita sa likod ng Air Defense Alert Command hangars ng base sa pamamagitan ng open-source imagery. Ang senior US official ay nag-anunsyo ng karagdagang $128 million sa pagpopondo ng EDCA, bukod pa sa isang once-in-a-generation investment na $500 billion sa foreign military financing na nakatuon sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa panahon ng 2+2 Ministerial Dialogue sa Maynila. Ayon sa isang pahayag, ang bagong pagpopondo ay sumasaklaw sa mga proyekto sa 7 sa 9 na kabuuang EDCA sites. Ang dalawang bansa ay nag-claim na ang EDCA ay tumutulong sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong infrastruktura at higit pang mga aktibidad sa pagsasanay kasama ang mga puwersa ng US. Ang pamumuhunan sa mga base ay tumaas din sa mga nakaraang taon sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing sa mga alitan sa South China Sea, lalo na sa paligid ng Second Thomas Shoal at ang muling pag-supply sa Philippine Marine Garrison nito. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment na yan.
Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.